Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang refreshing morning sa ating mga kapatiran na nakikibahagi sa ating pang-umagang debosyon, ang pag-aaral at pag-unawa sa mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Tayo ay magsama-sama sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito na kami ay muling lalapit sa trono ng iyong biyaya upang ang mensaheng pagkakaloob mo ay magbigay at magdala sa amin sa mas mataas na level o antas ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Naway ang mga salita mo ay lalong magpatatag sa aming pananampalataya at patuloy kaming maglingkod sa iyo, which is the purpose of our life. In Jesus' name, Amen. Ang ating topic for this morning ay matatagpuan sa Aklat ng Bilang, chapter 2, verses 32 to 34. At may pamagat ng Israel's order around the tabernacle. Ating basahin. Verse 32. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanilang lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 603,550. 33. Hindi kabilang dito ang mga Levita, tulad ng ipinagbili ni Yahweh kay Moises, na huwag isasama sa census ang mga ito. 34. Ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng tolda sa ilalim ng kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay. Ang kabuoang bilang ng mga Israelita na may edad na nakasensus at may edad 20 pataas para sa pagsasanay ng militar umabot ng 603,550. Hindi kabilang ang mga Levita sa census sa dahilang sila ang mga ngasiwa sa tabernakulo at pananambahan ng mga Israelita. Naging matapat at masunurin ang mga ito sa mga ipinag-uutos ng Panginoon sa pagkakampo nila sa pamamagitan ni Moises. 3 bagay ang nagpapatunay ng kanilang katapatan sa pagsunod sa Panginoon. Una, pagsasagawa at pagtatatag ng kaayusan sa kampo tuwing sila ay hihimpil sa kanilang paglalakbay. Pangalawa, pagsunod nila sa plano ng Diyos sa tamang hanay o pagkakasunod ng lipi ayon sa bawat pamilya. Pangatlo, pagsunod nila kung paano ang tamang lugar sa paligid ng tabernakulo with the tabernacle at the center. Katulad ng nabanggit sa chapter 2 verses 1 to 30. The prescribed troops would occupy the northern, the southern, eastern, and western sides with 3 tribes on each direction. Each tribe was organized in order based on their ancestry. Ang mga Israelita ay nilagay ang kanilang mga sarili sa tamang posts o lugar without any complaining and disputing. Walang narinig na pagrereklamo at pagtatalo-talo at pag-aaway-away ang mga anak ng Diyos habang sila ay naglalakbay papunta sa Promised Land. Dito makikita rin natin ang katotohanan about God. God is a God of order. Before the Israelites can take the promised land, Canaan, He required that they put themselves in the proper places and direction as ordered by God. It is more effective and useful that they move orderly and in an organized manner. God orders things according to His wisdom. He knows the plan for us, which are for our own good, to prosper us in every work we do. Jeremiah 29:11. Tayo bilang mananampalataya at hinirang ng Diyos tulad ng mga Israelita ay nararapat lamang na maging masunurin sa pinag-uutos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pinang leaders to lead us. Maraming leaders ang na-train ng Panginoon sa gawaing ito, kaya they are all able to lead a flock para yung kanyang mga tupa ay mas lalong makakilala sa Panginoon at kilalanin siyang bilang Savior and Redeemer.
Katulad ng Israelites, tayo ay dapat ding maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Susunod tayo ng walang reklamo at pagsuway dahil alam ng Diyos ang makabubuti sa bawat anak niya. Gawin natin siya ang ating focus at sentro ng ating buhay. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako, lalo na sa mga anak niya na devoted and committed sa Kanya. Kaya sikapin natin na tayo rin ay maging masunurin sa lahat ng itinuturo niya sa atin dahil yun ang tutulong upang tayo ay magkaroon at magpatuloy sa pamumuhay na may katwiran. Kaya ang kalwalatian, pasasalamat at paggalang, revere, respeto ang dapat nating ipagkaloob sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na tunay nga na ang programang ito ay tumutulong upang ang mga kaluluwa ay maabot at mailapit sa Panginoon upang makilala nila ang tunay ng Diyos na buhay na dapat na sambahin. Siya ang ating tagapagligtas, our Savior, and He is a God who is faithful and able to do everything He wants to do for us. Salamat din po, Panginoon, sa pagbibigay ng tamang katuruan sa amin through this program. Kaya patuloy nating pagsikapang magbulay-bulay sa kanyang mga salita at sumunod sa mga commandments ng Panginoon dahil ito ang magdadala sa atin sa pagkakaroon ng buhay na may katwiran, malinis, payapa at masaya. Salamat po muli at lahat ng ito, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Ako ay si Pastora Remy na nangangalaga ng mga kaluluwa sa Summerfield, Barangay Osorio, 13 Martires City. At ako ay muling nag-aanyaya sa inyo na makatune in sa programang ito ng Tinapay Mula sa Langit, isang pang-araw-araw na gawain ng Charismatic Restoration Church upang patuloy na magkaroon kami ng kaliwanagan at patuloy na magkaroon ng kaalaban sa pagbabahagi na yung mga salita at mas marami pa ang makakilala sa Diyos na buhay, the Lord of Lords and the King of Kings. Ang programang ito ay mapapakinggan araw-araw tuwing madaling araw 5:30 through the CRC Multimedia Center headed by Pastora Gadli. So join us to experience God's promises in our life. Amen.